Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Doon sa ating comments, marami nagsasabi na yung iba nakapanood sa atin, aksidente lang. Napanood nila yung video. So in short, nung tiningnan ko tuloy sa stats, mahigit kalahati sa ating mga viewers ay hindi naman natin subscribers. Kaya kaway-kaway tayo dyan sa mga viewers natin na hindi naman subscribers. You account for almost 60% ng ating viewership. Now, I'll take this opportunity to tell you na welcome kayo dito sa ating channel. If you want, you can subscribe para ma-update kayo kapag may mga bago tayong pinopost. And of course, sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga current subscribers, sa mga followers natin sa Facebook, magandang araw sa inyong lahat. And welcome again sa aking channel. And this is an episode about graceful exit. Yan ang pag-uusapan natin. Basically, ang empleyado ba na pinag-resign dahil siya ay kinasuhan ng kumpanya or may existing na kaso, at dahil sa sinabi sa kanyang mag-resign, ay maituturing ba na constructively dismissed or validly resigned under the context of graceful exit? Ang sabi ng ating korte dyan, valid daw yung graceful exit dahil kaysa naman sa ma-terminate, ang empleyado pinagbibigyan na lang ng pagkakataon na magkaroon ng separation na malinis ang kanyang record. So in a way, graceful exit is permitted or is recognized by our courts. Now, discuss pa natin yan thoroughly kapag tapos nitong ating konting paalala sa ating YouTube rules. Panoorin nyo muna dito. Alright, so balik tayo sa ating discussion. Again, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa graceful exit. Ang tanong, kapag ang isang empleyado ba na sinabihang mag-resign dahil siya ay maraming kaso or ay mabigat na akusasyon sa loob ng opisina, siya ba ay i-consider na validly resigned or constructively dismissed from service? Case in point na magandang reference pagdating sa graceful exit ay ang kaso ng Central Azucarera de Bais or CABI versus Siason. Napakaganda ng kaso na yan. It involves a purchasing assistant na kung saan ang purchasing assistant, alam naman natin ang trabaho niyan ay mamili ng mga pangailangan ng kumpanya. So, sa purchasing function. Now, siyempre, alam naman natin na kapag ang isang kumpanya ay mayroong mga purchasing activities, mayroong mga documents, so nagsisimula sa mga purchasing requisition yan, tapos kina-canvas yan, and then ginagawa ng PO, tapos dinideliver. So, almost the entire steps na ginagawa para makabili ng mga pangangailangan ng kumpanya ay documented. Kapag na-deliver na yan, then babayaran na si supplier,
Pag nabayaran na siya, then issue ng mga OR, no? Binabangga-bangga yung mga documents na yan. Ngayon sa kaso nito ni Siason, na-discover nga na mayroong mga irregularities kasi hindi nagtutugma ang mga papeles na isinumite niya sa kumpanya, no, bilang purchasing assistant. So napakaraming discrepancy. That's the reason why na nagkaroon ng investigation and na may kaso. So it turns out na later on, dahil nga yung person in charge dun sa investigation, siyempre close na rin sa kanya, parang kinausap na lang siya na kung ano, mag-resign na lang dahil siyempre siguro ayaw naman na mapahiya pa or whatever. So ang ginawa niya, nag-resign naman siya, nag-submit ng resignation. Pero pagka-submit ng resignation, nagdemanda, no? Nagdemanda siya ng constructive dismissal. Ang tanong, ang demanda niya na kasi nag-resign daw siya, hindi niya walang voluntariness kasi sinabihan lang naman siya na mag-resign, no? And that's why it's constructive dismissal. Sa part naman ng kumpanya, ang sabi, she voluntarily resigned from service, the fact na meron siyang resignation, and resignation was submitted on account of graceful exit, no, kaysa naman sa makasuhan siya at probably matanggal pa siya sa trabaho and all. Now, ano ba ang decision ng Supreme Court dyan? Ano ba ang rule sa ganon? Okay. Now, in knowing yung mga in arriving at the decision, kung there is a constructive kung there is a in arriving at the decision, kung merong graceful exit, the Supreme Court had to revisit the rules on resignation. Now, alam naman natin ang rule on resignation is found under Article 300 of the Labor Code. And of course, ang kakontra ng resignation is constructive dismissal. So basically, you look at Article 300, parang magkasama dyan yung voluntary resignation and involuntary resignation. So, kailan ba nagiging voluntary at kailan nagiging hindi voluntary ang resignation? Now, the Supreme Court defines voluntary resignation. The Supreme Court defines yung resignation as a voluntary act of an employee, no, who is placed in a situation where he has no, or he cannot sacrifice, no, his personal choices against the exigencies of business. So, ibig sabihin, may mga personal na rason ng empleyado kung bakit siya naparesign at hindi niya kayang isakripisyo yun as against sa kanyang trabaho. So, it's a voluntary act. Yan ang resignation. Now, resignation na hindi nagiging voluntary yan, syempre, kung may kasamang pananakot, may kasamang dahas, may kasamang panloloko, no, panlilin lang doon sa empleyado. Now, ang another concept na kakontra ng voluntariness ng resignation ay yung konsepto ng constructive dismissal. Marami tayong mga videos about constructive dismissal. But then again, sinabi ng Supreme Court, no, constructive dismissal exists where the clear acts of discrimination, insensibility, or disdain becomes so unbearable on the part of the employee that it could foreclose any choice on the part of the employee except to forego the employment. So, ang ibig na sabihin na dahil sa mga pinagagawa ng kanyang employer, no, na masasabing ang kanyang ginawa ay napaka-discriminatory, insensible, ibig sabihin parang wala man lang pakiramdam, no, di ba? And sobrang galit, no, extreme hate, disdain, no,
then yung ganong ginagawa, parang wala nang choice si employee except to forgo na magbitiw na lang kasi sobrang hindi niya nakakaya yung trato sa kanya, no, ni employer. Sabi pa ng Supreme Court, yung test kung merong constructive dismissal, kung yung reasonable person, if placed in such situation, would be compelled to resign or to quit employment. Kasi nga ang constructive dismissal is a dismissal in disguise. Now, going back to the submission of resignation letter, so there's no dispute naman na mayroong resignation letter doon sa pinag-uusapan natin kanina. The only question is that voluntary ba o hindi ang resignation letter. Ang version kasi ng employer dyan, ng employee, hindi voluntary ang kanyang resignation. Why? Kasi sinabihan lang naman siya mag-resign eh. Kaya sabi niya, hindi voluntary. Diba sabi niya, pag pinagre-resign ka, dapat ikaw ang nag-resign, hindi yung inutusan kang mag-resign. Dito sabi niya, sinabihan ako mag-resign, hindi nag-resign ako. So, ang point, voluntariness. Diba sabi, pag voluntary resignation, sa'yo yung nanggagaling yung decision to resign. But here, inutusan kang mag-resign. So, kaya parang sinasabi, walang voluntariness. Sa kabilang banda naman, sinasabi na ang resignation niya was valid, no? Kasi may resignation na isinabmit. So the fact alone na may resignation na sinabmit, would that be considered as valid? No? In this particular case, may mga pinresenta na ganyan, resignation letter, no? And it turns out na parang dito sa kaso ni Siason, there's no sign of threat, no, or any indication na mayroong force na ginawa sa kanya. So in that case, parang binibigyan ng merit ng Supreme Court yung kanyang yung argument ng employer dyan na voluntary ang resignation ni Siason. Now in that particular instance ba, between the claim na involuntary ang resignation and claim na voluntary ang resignation, and yung konsepto na hindi naging voluntary ang kanyang resignation dahil forced to resign siya, ano ba ang tinitingnan na pamantayan ng ating korte dyan? Ang sabi ng Supreme Court, ang resignation na pinagawa sa isang empleyado in exchange na hindi siya mabigyan, hindi siya makasuhan or hindi siya maisalang sa isang full-blown administrative investigation sa kanyang mga nagawang pagkakamali or sa mga kaso niya sa loob ng kumpanya is recognized ng ating batas, yung graceful exit. Now, ang ano kasi dyan, ang pinaka-premise niya, kaysa naman sa magkaroon ng hindi magandang marka ang record ng empleyado sa kumpanya, then better na binibigyan siya ng pagkakataon na umalis ng malinis ang kanyang record. So that is the principle of graceful exit. It's a way to save face, no? Kasi sabi nga dito sa kaso ni Siason na kitang-kita yung mga na may na seryoso ang mga charges sa kanya and probably could lead to termination from service. And makikita rin na ang malalaman din dito sa kaso na to na ang graceful exit na is a discretion of the management. So dito mo makikita na nagiging parang parte ng management prerogative ang pagpaparesign sa isang empleyado para lang hindi siya makasuhan ng mabigat, no? So again, very careful tayo sa konsepto ng graceful exit dahil nga maraming mga issue na tinutulayan na para tumutulay sa alambre yung prinsipyo na yan, ano? Kasi
there will be two different versions of facts na tinitingnan ng ating korte dyan, and of course it would apply in other cases. Kaya sa kaso halimbawa na mga nakikinig sa atin, kung meron kayong ganong sitwasyon, then we make sure, no, na meron kayong substantial evidence to prove yung inyong position, no? Whether for employer kayo or for employee man, the point is supported by substantial evidence yung claim ninyo, whether valid ang resignation or na pa-resign, na forced to resign because of because of graceful exit, no, ang nangyari sa inyo. Thus, in any case, the court will always check, no, yung ebidensya ng bawat party sa kanya-kanyang claim, no. So guys, that's our discussion on graceful exit, and I really hope that you learned something from it, and of course, I have been able to discuss well the concept of graceful exit. If there's anything na gusto nyo i-clarify dito, just send me your comment in the comment box. So again, I hope to see you in my next video. With that, God bless sa inyong lahat. Bye bye.